So magandang gabi mga kaibigan. Sa punto na ito, sa video na ito, ako po ay sasagot doon sa ginawa nilang interview sa akin sa Broccoli TV. Muli po mga kaibigan, magandang gabi. Ito po si Felix More TV na ngayon ay nandito sa inyong harapan. Ako po ay sasagot doon po sa mga sinasabi doon sa may Broccoli TV. Bagamat personally or ang mismong Broccoli TV ay hindi ko siya topic ngayon, kundi doon sa mga nagsasalita doon sa channel ng Broccoli TV. Kasi para bang ganito ang nangyari dyan. Ang Broccoli TV ay maituring lamang na parang kumbaga sa national television, yun pa ang istasyon. And then doon sa istasyon na yun ay mayroong announcer, broadcaster, kung ano pa man. At ginamit lamang nila ang istasyon na yun para sila po ay magsalita. Therefore, nandun ako, in-interview nila ako. Sa mga sinasabi nila doon, ay hindi ko ma-detalye mo sinasabi ko kasi parang limitado ang oras. So, ngayon, dahil ako may channel sasagot ako para linawin ko ang mga bagay-bagay sa mga sinasabi nila para naman sa kapakanan ng mga nakikinig na baka sabihin nila, ay, ito yung tao na to, parang ganito, ganyan. So, ayan, magandang gabi sa inyo dyan, mga taga Broccoli TV. Sino man kayo, di ko kalaman kasi kilala, nakita ko lang kayo sa or narinig ko lang mga boses nyo. Di ko naman kayo kilala kung sino kayo, di ba? Alright, start na po tayo. Kasi normal sa tao yan magsaside ka sa dalawang Mag-comment ka, bro. Kasi Sige. gusto kong mag-comment ng time na yon. Di ba may ako. Pero during that time, Yan, ito nagsalita na to, di ko kilala to ngayon sabi niya, magko-comment daw siya. So therefore, nung nandun siya, nakikinig lang. Hindi daw siya makapag-comment. O ngayon, dahil wala na ako, magko-comment na siya. O ngayon, nandito naman ako, magko-comment din ako ayon sa mga sinasabi mo. Sino ka man, wala namang personalan dito dahil talaga hindi naman kita kilala, di ko nakita mukha mo Ngayon, sasagot ako sa sinasabi mo dahil narinig ko sinasabi mo. Mukha mo, di ko kilala. Pero kung ano pa man yan, ay usap tayo. Talo nga naman ako, kita mo ako, kilala mo ako, ikaw, narinig ko lang boses mo. Pero wala namang importante, magkita man tayo mukha sa mukhaan, doon sa sinasabi mo, ako ay sasagot. Let's start. hindi ko pa narinig talaga yung buong episode or podcast ni Brad Felix, no? Ang alam ko, tinitira niya si Adele, tsaka si ikaw. Yun ang pagkakaintindi ko. Pero first time ko na ganong kahinahon against sa salitang yung mga ad hominem, patira. Yung style kasi ni Badong ng pagsasalita ay parang naalala ako ng konti. Medyo tumakas ang pressure ko kay Alvin. Patira siya Teka nga, umpisa natin. Ang gugulo naman ito pagka sige, ito, yan. Start tayo. Hindi, ito ang ginawa niya. Wala mo na magsalita, may naman ng tubig. Hindi, okay na ako. Yan, sige. Ganun yung epekto nila sa akin sa sobrang sakit ng mga pinagagawa nila. Pero anyway, yung ginawa kasi ni Badong, attack. Yung para sa akin, nagdating sa akin attack para sa listener, no? Tapos siya ay kalmado. So during that time, narinig ko si Brad Felix na nagsalita, nag-gain niya yung respeto ko sa ganun, kung paano niya hinandle yung situation. Di Although salamat. nagsasalita siya ng ibang mura, di ba? May mura nagsasalita siya, pero yung the way siya mag-reply at tumanggap siya ng pagkakamali, sabi nga ni Sis Petch, no, hindi madaling sabihin na, sige, detalo na ako. Although wala namang competition tinatanggap niya, talo na ako. Yun, mahirap yun, hindi yun basta-basta. Pero meron akong mga points na gustong sabihin sa kanya. Tulad ng sabi niya, nauulit yung nangyayari. Nung panahon ni kapatid na Ellie at kapatid ni na Daniel. Which is sa akin, sa tingin ko, hindi na ulit. Hindi. Magsalita ko dyan. Bakit ko nasabing naulit? Naulit doon sa punto na kung mayroong mang nagwilga, nagrebelde doon sa panahon ng Brother Eli, ay naulit din sa panahon ito. Bagamat, pagdating doon sa dahilan bakit sila nagrebelde, ay talagang iba. Hindi naulit. Hindi naulit dahil ang panahon ng Brother Eli, iba naman yun. Kita mo naman nandiyan si Willie Santiago. Yun ang ipinapunto ko At pati yun sa mga kasama ni Brother Willie nung araw nung siya ay nagrebelde kay Brother Eli. Pero naulit yun. Kasi
sa panahon ni Brother Daniel, ayan, may nagre-rebelde. Pero talagang hindi na ulit dahil ngayon iba na ang kasaysayan ni Badong. Yun ang aking punto dyan. Naulit yun. Huwag mong sabihin na hindi na ulit. Bagamat yun ay iyong opinion, nilarespeto ko yan. O sa opinion ko, bakit po sinabing hindi na ulit? Yung O bakit? ngayon na nangyayari, maraming ebidensya tayong nilabas. Hindi. Noon, mayroon din mga ebidensya noon. Pero hindi lang silang naglabas. Dahil ang ebidensya noon, sa panahon ng Brother Eli, hindi naman sila ang may hawak, kundi doon, yung isang iglesia doon. Dahil ang mga pangyari noon, ay binaback up pa ng isang malaking iglesia dyan sa may parte dyan. Ngayon, kung kayo may hawak man ng ebidensya, ay maaaring yun nga sa punto na yan, hindi nga naulit. Pero yung kasaysayan na mayroon nagrebelde, yun ang naulit. Yun ang ibig kong sabihin. So, hindi siya paninirang puri na makakount para sa akin na hindi yung paninirang puri kasi may ebidensya. Depende naman sa ebidensya yung sinasabi mo. Yung kibadong may paninirang puri yan dyan eh. Yun ang aking pinupunto. Diyan nga, kaya nga sabi ko na uulit. Ngayon, maring kayo, may hinahawakan kayong ebidensya. Maring siguro, totoo yan kung ano man yan. Sa inyo yan. Hindi ako makapag-comment yan. Hindi ako makapag-comment dahil ang inyo ay iba yung kay Badong. Nakuha na ninyo. Yung inyo dyan, kung ano mang hinahawakan nyo dyan, di inyo yan. Iba yun. Hindi ko pa alam yan kung anong meron dyan. Ano yun. Pero kay Badong, alam ko na. Paninirang puri yung kay Badong kasi puro kuda lang si Badong eh. Kaya kung patunayan yung mga sinasabi ni Badong eh. Puro lang siya salita. Wala siyang ebidensya dyan eh. Bagamat may palusot siya. Pero kung under a cross-examination ko yan, hindi niya mapatunayan yung sinasabi dyan. Maaari siguro may totoo dyan, pero 30% lang. Dahil ang karamihan dyan sa mga sinasabi ni Badong, personal. Maring sa inyo dyan. Ba? Maring sa inyo dyan, Broccoli TV, sa inyong mga broadcaster nyo dyan. Kung ano man yan, hindi ko na alam dahil hindi naman nyo ipinapaalam. Okay? Yung nangyari kay Bess before na may mga chismisan na bakla, ganto, ganyan, ganon. Yung mga wala pang ebidensyang maipalabas sa akin, nadating sa akin before, yun yung paninirang puri. Pero ngayon, magkaiba yung sitwasyon. So, sa akin, hindi ko matatanggap na sinabi ni Brad Felix yun. Ade, mari siguro yung hawak mo dyan, kung sino ka man, ang hawak mo, talagang hindi na uulit yan. Dahil unang-una, yung hawak mo, di ko na malay ko kung anong mga hinahawakan niya dyan. Pero kung pagdating sa punto na history repeat itself, yung history na mayroon talagang nagre-rebelde, yun ang nauulit. Pero iba na, siyempre natural, iba na yung sistema, pangyayari. Talagang iba na nga ang taong nagre-rebelde eh. Yun ang punto ko dyan. Talagang iba eh, sa panahon ni si Willie Santiago nagre-rebelde doon, at saka mayroon pang iba doon. Talagang iba na. Pero kung sa pruweba, sa mga bagay na sabi niyo may pruweba kayo dyan, maaari dyan sa punto na yan, hindi na uulit. Kasi kung noon man, sabi niyo paninirang pori, maaring sa punto na yun, hindi na ulit yun. Pero ang ipinunto ko dyan na history repeat itself, yung pangyayaring mayroong nagre-rebelde. Natural, kay Brother Eli yun. Pero kay Brother Daniel, talagang iba yun. Diba? Kung mayroong mga ebidensya kayo dyan, siguro that's another story. Po, sabi niya, hinahanap niya yung umiinom talaga. Gusto niya talaga na umiinom o talaga nagtitinda. Wala siyang makikita ganong video. Nag-iingat nga eh. May makita ka ba video? O tara, MCGI tayo, inuman tayo. O kaya nga, ang sabi ko, no comment ako. Mahirap naman husgahan natin yung mga bagay na ako mismo hindi ko mapatunayan kung yung ba'y totoo o hindi. Lalo na sa panahon ngayon. High-tech na tayo di ba? Kaya kong gumawa ng mga ganong bagay kung talagang ako may galit sa isang lugar, sa isang komunidad, sa isang tao. Kaya kong gagawa niyan, nako naman, sabi ko nga sa inyo Pwede ka, halimbawa, sa isang tao na, sa isang grupo, ay kayo dyan, mayroon kayong mga kababalahang ginagawa dyan. Gagawa ako ngayon ng mga kunyari ebidensya.
Kaya ko yan kasi kumbaga video by video, kaya ko rin namang gumawa kung ano-ano mga bagay yan. Kaya sabi ko, no comment yan. Ngayon, kung ano man yung patunayan dyan na ito, ikaw, mayroon na dyan, inyo yan eh. Patunayan nyo dyan. At ang pangalawa, tandaan nyo sa Biblia, may kasalanang ikamamatay at mayroong kasalanang hindi ikamamatay. Talagay natin, kasalanan, may gumawa sila dyan. Wala namang sinasabi si Brother Eli na, oy, bawal ang magtinda, mayroon dito, dyan. Hindi naman ganun eh. Maring, ang pagdating sa bisyo, okay, sabihin na lang natin, mayroong nangyari dyan na kung ano mang negosyo dyan, tinda ng tinda. Ngayon sabi nyo, hindi naman ipinapakita, ibang usapan nun. Patunayan nyo na talagang yung tao na yan, nalasing, nagkawardi-wardi siya doon kasi nalasing sa kaiinom. Yun, kapatid yun. Yun, ganyan. Kayo nga rin na magsabi, hindi nyo kasi hindi naman ipinipakita, iba usapan nun. Kaya nga sabi ko, no comment ako dyan. Mahirap manghusga. Okay? Natural yan sa isang tao na galit siya doon sa iba namang tao. Natural, sasabihin ba dyan, ang babait yan, mga matitino yan. Wala kang makitang mga mali dyan. Di ba ganun? Kasi wala siyang masamang usapin sa kanyang damdamin. Kagaya ni Badong, natural, galit siya eh. Kahit man sa anumang bagay, ilagay natin sa politics. Sasabihin ba ngayon sa kabilang panig, okay yan, bait yan, walang anomalya yan. Pera yan, kompleto yan, maganda ang pagkapamamalakad sa paggastos ng pera. Yun yung si BP ganyan, Vice President ganyan. Wala yan, maayos yan ang kanyang pamamalakad. Dahil wala siyang galit, natural kakampi. Kung kagalit ka, nandoon ka sa kabilang panig, sasabihin mo ba, yan, masasama yung mga yan. Kaya kayo, mag-isip kayo. Di ko naman sinasabi na kayo lahat dyan. Pero yung mga ipinapunto niya dyan, na ayun, mayroon doong nagtitinda. Sige, granted na nagtitinda. Doktrina ba yan? Nakalagay ba sa doktrina? Bawal ang magtinda. Tama, mayroong doktrina, bisyo. Mga kalayawan. Bawal yan. Dahil siyempre, kailangan bilang isang Kristiyano, iwasan natin yan. Pero yun ba'y utos yan, bawal magtinda kasi ayon dito sa Mayroong nakalagay dyan, ang mga paglalasing ay hindi magmamana ng karian. Nakalagay ba doon? Bawal magtinda kasi hindi ka magmamana ng karian. Pero, bagamat yan sa ngalan na ang kalaban mo dyan ay budhi. Bawal maglasing. Bawal ang isang bisyo na kagaya nito. Narinig ko rin naman kay Brother Eli yan eh. Bawal maglasing. Natural, hindi ka pwedeng magtinda ng mga nakakalasing. Yan ay budhi na ang kalaban mo dyan. Hindi naman talaga litra na, bawal magtinda ng ganito. Ngayon, nakahanap lang kayo ng maliit na butas, siya ninyong ibinibira ngayon sa pamamahala ngayon ni Kuya Daniel. Dahil, mga galit kayo, etc. nga eh. Kaya sabi ko nga naman, yung iba dyan, di ko naman sinasabi kayo dyan, sa may parte dyan, sa may Broccoli TV. Broccoli TV, hindi ikaw ang pinaka-topic dito, kundi yung mga speaker mo dyan. Kasi nagko-comment lang ako ayon sa mga sinasabi nitong nagsasalita dyan na hindi ko rin naman kilala. Or MCGI uniform tapos nagtitinda ng alak. Or si KNP nagsiserve ng alak. O let's say, kung sino ba yun si Rola, Arman, nagsiserve ng alak. Wala akong makikitang gano'n, nag-iingat sila. Wala po kayong makikitang gano'ng video. Di namin mo na, walang makikitang gano'n na video kasi nag-iingat sila. Granted nag-iingat. Mapatunayan nyo rin ba na may magsasalita? Kapatid, ito yun si Istong nagtitinda ito. Kitang-kita ko sa aking dalawang mata. Nagtumutungga ito. Kasi nag-iingat sila. So therefore, sa inyong isipan, nandoon na, umiikot na yung kung anong mga istoryang gumagawa sa inyong mga isipan. Dahil kagaya kay Badong,
gumagawa na siya ng mga eksena doon sa kanyang isipan para idadaldal niya dito sa SOCMED para palabasin talaga na yun na nga ngayon ang nangyari sa MCGI. Unang-una yung mga kagaya kibadong, hindi ko naman sa'yo sinasabi na kayo dyan sa may yung nagsasalita dyan sa Broccoli TV na kayo nga ay mga kalyado ni Badong at kaisang diwa kayo. Pero si Badong, andyan na ang galit sa kanyang puso at sa kaisipan. Hindi naman niya pwedeng sabihin na yung MCGI ay iglesia ng mga baboy kung siya ay wala siyang galit na nasa kanyang puso. Wala naman siyang patunay dyan eh. MCGI, iglesia ng mga baboy. Yun ang aking pinapunto dyan. Kayo, kung ano yung nasa inyong damdamin, maaaring siguro ganyan. Dahil kayo ngayon, kumbaga nagdumistansya na kayo dito sa MCGI, bagamat nandyan na kayo sa malayo, labas na kayo sa MCGI, nag-iiwan pa kayo ng mga salitang mga para maikatitisod ng mga kapatid na nananampalatayang tunay. Di ba ganon? Nakita lang namin sa inyo is yung, ano ba tawag doon, Adel, yung evidence, substantial evidence ba tawag doon? So, pwede natin maipakita lang. Pero yung actual, parang ganito yan eh, nagtatali. May makita ka, nabihira kang makakita ng actual na nagtatali na ano, unless meron lang yung, meron makita mo relasyon, yung mga ganong explanation, hindi ko na may explain eh. So, ang gusto ko lang sabihin, kung maghahanap ka ng talagang lumalaklak ng alak, wala ka pong makikita. Pero kaya natin patunayan na talaga nagtitinda ng alak. O sige, patunayan niyo nagtitinda ng alak. O sige, sabihin na lang natin sa lugar na yun, mayroong alak na katayo doon. Yun ba? Kasi kaya mo rin bang patunayan na mismo isang kasalanan na yun na ang gumawa dyan mismo? Halimbawa, nung panahon na yan, nandyan si Brother Eli. Sasabihin mo, Brother Eli, ikaw ay isang makasalanan kasi nandito yung alak nagtitinda. Mayroon na nga nagsasabi dyan, si Badong. Nasabi niya, ay mayroong si Brother Eli kasosyo ng isang negosyo. O kasosyo ng isang negosyo. Mapatunayan din ba ninyo na ang kasosyo ni Brother Eli kapatid din sa iglesia? Di natin alam yun. Bagamat kayo, gusto niyong pagdugtong-dugtungin yung mga bagay na hindi pa niyo kayang patunayan. O sige, o ito nakita, may nakatayo dito sa estante, alak. Nagtitinda ka ng alak. Uy, may nakikita o best tindahan ni Brother Eli. Ay, talagang yan, dyan mayroong nagtitinda. So, umiikot na ngayon sa isip ninyo na talagang mayroong isang masamang nangyari dyan. O, sige, granting, pagbigyan ko yung mga argumento nyo na mayroong talagang nagtitinda ng alak. Kasalanan ba yan? Ikamamatay. Kung nagtinda man ng alak, yun ba? Direkta, kung alaman ni Brother Eli na may nagtitinda dyan, yun ba? Under sa kanyang, kumbaga sa isang pangyari kaya sa kanya bang jurisdiction dyan na pwede niya sabihin, oy, bawal yan. Kasi sinabi na ka ni Badong na doon sa negosyo na yan ni Brother Eli, ay kasosyo niya, hindi kapatid sa pananampalataya. So, kaya nga sabi ko, no comment ako dyan. Ngayon, kung kayo'y maggawa kayo ng isang eksena sa isip ninyo, na gusto talaga niyong palabasin, ididiin ninyo, wala na yan, isip MCGI na yan, isang makasala, isang kulto na yan. Therefore, sa isip kasi ninyo na namumuo ang galit. Right? O sige, pagbigyan ko na kayo, nagtitinda ng alak. Kaya nga ang sagot ko, no comment. Wala lamang, sa Biblia, narinig ko yan. Ang mga kalayawan at ang mga katulad nito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yung paninigarilyo. Oy, masamay kaya paninigarilyo. Pero wala namang nakasulat yun, ang magtinda ng sigarilyo, hindi magmamana ng kaharian ng langit. May nakasulat ba dyan? Sige nga, kayo nga. Sino ba yan? Ikaw ba daw? Kaya mong patunayan? May nakasulat ba dyan? Ang magtitinda ng sigarilyo, ang magtinda ng alak, isang kasalanang ikamamatay. Gusto lang kasi niyong i-pin down na ang MCGI ay hindi na isang samahang sa Diyos. Kulto na nga ang tawag dyan ng iba dyan.
Kaya sabi ko nga, sa itong pagkakataon na to, dito ko gagawin ang aking sagot kasi detalyado na. Diyan kasi hindi ako makaporma ng todo-todo, lalo na kay Badong. Huwag mo ikakong sabayan. O sige, akala mo may debate. Kaya sabi ko diyan, ang sagot ko, di sige, kung natalo ako, di matalo. Kaya alam ko ba diyan, di naman to debate. Diba? Ngayon, ang Badong pala sa kanyang kalublubang nasa isipan, aba, talo na mga kababayan, talo na. Badong, hindi ka ba nahiya sa pagkatao mo? Sana sinabi doon, kapatid na Felix, debate ito. Kaya nga ang sa isip ko, hindi debate yun kasi unang-una walang paksa eh. O Brad Felix, ikaw mayroon kang 10 minutes sa iyong stand. O ikaw Badong, ganito rin mayroon kang cross-examination para kay Kaya sabi ko, sige talo na kung talo na. Alam ko ba doon, hindi naman debate yun eh. O diba? Ang Badong naman, lumalaki ang butas ng ilong. Ay, talo na si Brad Felix, talo na. O kaya nga ang sagot ko, di matalo. Pakialam ko ba doon? Tapos may sinabi pa siya na, yung sabi niya, saan ako pupunta? Pag-aalis ako? Kasi tapos ang binigay niya pang explain, ang comparison ay natural disaster di ba? Sabi niya kung lumilindol ba? Hindi ko naman tanda kung lumilindol. Hindi lumilindol. Halimbawa, sabi ko, kung bumabaha na dyan, kasi disaster eh. O yan, tapos sabi ko, yan, halimbawa, bumabaha na dyan. Nandyan naman yung bahay ko, hindi naman hindi naman gumuho. Yan ang tanong ko. Anong sagot mo? Or bumabag yung binigay. Siya nagbigay ng example eh. Ngayon, parang ganito lang yan eh, Brad Felix eh. Nandun ka sa sitwasyon na yon, lumilindol, halimbawa, hindi ko na matanda kung ano yung sinabi mo. Hindi lindol, baha ang nabanggit ko. Lumilindol, pabagsak yung building, hindi ka aalis kasi wala kang mapupuntahan na pwede mong mag-shelter. Wala akong sinasabing bumabagsak ang building. Wala akong sinasabi. Basta ang sabi ko, nandiyan lang naman bahay ko, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng kalamidad, pero andyan lang naman bahay ko. I-replay nyo yung video, i-replay nyo, nandyan yan eh. Nandyan yan. Pinakinggan kong buo yun eh. So, walang sense, di ba? I-save mo muna yung sarili mo. Punta ka muna sa safety first, bago ka mag-isip kung saan ka pupunta. Hindi yung nandoon ka sa building dahil wala kang mapuntahang iba, hindi ka aalis doon, stuck ka, madidisgrasya ka po. Hindi. Ulitin mo yung video, sino ka man yung nagsalita na ito, sino ka man. Ito yan ang sabi ko doon. Halimbawa, sabi ko, nagkaroon ng national disaster, bumabaha. Pero nandiyan lang naman ang bahay ko, hindi naman nasira, nandiyan lang. Hindi naman ako aalis. Dahil saan nga naman ako pupunta? Alam mo sister, kung sino ka man, alam mo sister, ganito yan. Kaya ganyan lang ang mga katwiran ko. Hinuhuli ko lang kayo kung anong inyong isasagot. Nagis nyo? Pero mayroon akong sagot sa aking isip. Dahil alam nyo ba, sa inyo lahat dyan, yung nagsasalita dyan sa Broccoli TV. Alam nyo ba, yung salita na yan, natutunan ko yan kay Brother Eli. Di ba nyo naalala yun? Kasi ako naniniwala ako, sa MCGI, wala ka nang mahanapan ng iba. Katunayan, ang Willie Santiago, dinoduplicate niya ang MCGI. Tanungin niyo ako, bakit ko nasabing dinoduplicate? Aral, duplicate. Pangalan, duplicate. Hamunin niyo ako kung paano ko nasabi bakit duplicate. Ngayon, kung nasabi ko man, saan ba ako pupunta? Kung halimbawa ako ay aalis dito sa MCGI, iyon ay tanong ko lang na mayroon akong sagot. Nakuha niyong punto ko? Dahil natutunan ko yan kay Brother Eli. Dahil sa paniwala ni Brother Eli, wala na kayo makikitang ibang mga iglesia dyan na ipinapangaral ng kagaya sa kanyang ipinapangaral. Kaya ang sabi ni Brother Eli, sige kayo dyan. Kung mayroon man kayong mairekomenda sa akin, sabi ni Brother Eli noon, na mas tama. Sabi niya, kung mayroon pang mas tama sa ipinangaral ko, anyayahan niyo ako, sabihin niyo sa akin kung saan. At ako na ang mangunguna, isama ko pa itong mga kapatiran dito, lilipat kami. Nakuha punto niyo ko dyan? Sa mga dyan sa nagsasalita sa istasyon ni Broccoli TV, sino ka man nagsasalita dyan?
Yun ay, sabi nga ni Brother Eli noon, ako ay tumatanong. Nagets nyo? Ako ay tumatanong. Bakit tumatanong at hindi nagtatanong? Kasi sabi ni Brother Eli, ang mga taong nagtatanong, yan ay talagang walang alam sa sagot. Nagtatanong eh. Ay, saan ba dito ang daan papuntang langit? Halimbawa, na may naligaw sa kalsada, biyahero, halimbawa, bababa yung isang driver. Ma'am, sir, saan ba dito ang daan papuntang, papuntang paraiso? O, di sasabihin niya, ma'am, doon, pag diretso mo, unang kanto kanan, sunod kaliwa, din diretso, and then kaliwa uli, ganyan. Tatango-tango, ganun ba? Kasi hindi niya alam. Kaya iyon ang nagtatanong. Pero sa mga tumatanong, alam na. Para bang teacher? Ha? Itong sinasabi ko ngayon, natutunan ko kay Brother Eli. Sabi ni Brother Eli, para bang isang teacher? Tinatanong niya ang estudyante, pero yung teacher, alam na niya ang sagot. Sasabihin niya sa estudyante, oy, ikaw Juan, ano ang sagot? 5 plus 5. Tatayo ngayon si Juan. Ma'am, ito. Pero yung teacher, alam na niya ang sagot. Tinatanong niyo yung kanyang estudyante. Nagets na ninyo. Nagtatanong ako. O sige, kung ako alis dito. Kasi sabi niyo, napakadami kasi yung isyong kinukulapol sa MCGI. Kaya ang sagot ko, o sige, kung mayroon mang mali dito, ipinagdiinan kasi ninyo kasi kumbaga sa sitwasyon na yun, ipit na ako. Kaya kumbaga, sinasakyan ko na lang kayo. Ipit na ako kasi puro kayo tanong ako, hindi ako makapag-rebat naman doon sa mga tanong nyo. O di, kumbaga ako, wala akong time na iayos ko yung aking mga sasabihin dyan. O di, ang akin na lang ginagawa, tumatanong ako sa inyo. Kinukuha ko yung ideya nyo. Saan na ba tayo pupunta? O kayo dyan. Uulitin ko ngayon ang tanong ko. Saan naman kayo pupunta? Ha? Maniwala kayo kay Badong. Dito pupunta tayo sa ating Panginoon Hesus Kristo kasi ang sabi sa Biblia, sabi ni Badong, ang yayabang. Badong, ang yabang mo. Kasi dito sa Biblia, ang sabi, sino mang nanampalataya, huwag ka maingay. Sabi ni Badong, John 3:16, sino mang nanampalataya sa Panginoon ay hindi mapahamak kundi maliligtas. Di, Badong, niluloko mo lang sarili mo, Badong. Magbubon again ka na lang, Badong, yan ang diretsang salita. Kasi yan ang katwiran ng mga Baptist, mga born against. Di ba, Badong? Hindi na ikakailangan kung tanungin pa ka saan ka pupunta. Ayon sa Biblia, pupunta kayo sa akin. Kayong nangagpapagal. Kayo'y aking papagpahingahin. Alam ko na yun, Badong. Si Brad Eli nga nagtanong Ganyan palang katwiran ninyo dyan, lalo na kay Badong. At yung aking kausap ngayon. O di mag-born again na lang kayo. Dito tayo punta. Wala tayo. Bakit kayo magtanong? Sabi naman si Willie, sinasakyan ko lang din si Willie Santiago, yung tinatanong ako. Si ikaw, Tatay Felix, nagtatanong kasi kung saan tayo pupunta pagkatapos dito sa MCGI. Basa. Ayon sa Jeremias 33:3. Manalagin kayo. Tumawag ka sa akin. Naku, Willie. Kuhin mo lilong mo. Duplicate lang naman yung mga sinasabi mo. Diba? Unang-una, iglesia mo duplicate sa MCGI. Hamunin mo ako ba, Willie Santiago, bakit ko nasabing duplicate lang yan sa MCGI? Hamunin mo ako, sasagutin kita. Pati aral, duplicate lang naman yan At kung ako may nagtanong, saan ba ako pupunta? Kung halimbawa aalis ako sa MCGI, yan ay tanong na kinuha ko lang kay Brother Eli. Kasi ang Brother Eli nananampalatayang lubos na mula dito sa MCGI, lilipat man tayo, wala na kayo mapupuntahan pang iba. Kaya nga, ang sabi ni Badong, ay kung magtatanong tayo saan kayo pupunta, ito yun, ayon sa Biblia,
Halik kayo, pupunta kayo sa akin. Sino may sabi? Ang Panginoon Kristo. Naku, Badong, mag-born again ka na lang, Badong. Kasi yung katwiran na yan, katwiran ng mga born again. Kaya lukuhin mo, lilo mo, Badong. Pati lahat mga exeter, lahatit ko na kayo. Mag-born again nila kayo. Kasi ang katwiran na yan, ikaw si J. Perez, katwiran mo is katwiran bulok. Mag-born again na lang kayo. Sama na lang kayo doon doon kay Graham. Kila doon yun na sa Amerika, yung mga style nila mga born again. Dito, daming baptista atin dito. Sali na lang kayo. Luloko niyo sarili niyo. Hindi ba niyo alam? Ako'y tumatanong. Alam ko na ang sagot doon kung saan pupunta. Ay, kay Kawar. Sus naman. Sige, tuloy natin tong ating kausap. Sige, tuloy natin tuloy. So dapat, kung nasa, sa ganung kasitwasyon, unahin mo muna yung safety mo, i-save mo muna yung sarili mo. Huwag ka po magharap nung saan ka muna lilipat. Kung nakalabat ka na, nakapiling mo, safe ka na, doon ka maghanap. Tapos, ang sabi niya, kung meron kayo makikita, ang tanong ko, ayun, sabi niya, kung meron ba kayo nakita na pwede kong lipatan, kasama ako. Parang gano'n niya pa sinabi Sinabi ko na, sige, mayroon ba kayo nakikita na mas tama na mapupuntahan natin? Kasi sabi niyo sabi ko, di ba, ako may sabi niyan. Di ba, sabi niyo, MCGI, kulto, ito, wala na, walang Diyos dito. Kumbaga lahat na, bagsak ng MCGI. Yun ang kang tanong, saan kayo pupunta? Sige, saan tayo pupunta? Anong sagot mo? Ito po naman ang sasabi namin. Sige. Naghahanap po ba kayo? Kasi wala kayong makita, sabi niyo naghahanap po ba kayo? O nakaisip niyo na sa MCGI lang? Hindi ako naghahanap. Kasi mahirap po, Brad, yung sabi mo, sige, sasama niyo ako. Kahit saan ka namin dalhin, bawa sabihin namin, halika magkatoliko po tayo. Yung isip mo, nakas-mindset sa MCGI. Correct ka dyan. Nakuha mong punto ko. Ang isip ko naka-mindset sa MCGI. Kasi kung ikumpara MCGI Katoliko, bagsak yan. Ellen G. White, Sabadista, Saksi, bagsak na yan. Born again? Tama ka. Mayroon na dito sa isipan ko, mayroon na nga akong sagot, sabi ko kay. Ako'y naghahanap na wala akong hinahanap. Naghahanap ako, alam nyo ang hinahanap ko? Hinahanap ko yung sagot nyo. Yun ang totoo dyan. Okay? Badong, sali ka dito, sagot ka dito. Ikaw, CJ, sagot ka dito. Kasi sabi niya, yun ay kaantanong ng million times ng sagot. Sagot, yun pala Kayo, naghahanap kayo, itanong mo kay Soriano, ay, bakit ikaw wala na yung ganun? Bakit ikaw wala na ganun? Sige. Wala na dito sa MCGI kasi inalis na kamo ni Brother Daniel. Kayo na ngayon. Sige, itanong nyo kay, sino bang aking sasabihin niya? Itanong mo kay Dark Knight o kanino man? Sige, sumagot kayo dyan. Saan tayo pupunta? Sige. Ano uli ang sagot mo? Hindi nyo binigyan ng opportunity yung ibang religion. So, hindi po kayo naghahanap. Hindi. Kaya wala kayong makikita, Brad. Talaga? Ngayon, kung gusto nyo po talagang makaalis at makakita, maghanap muna kayo. Hindi na. Ganoon din naman ang tinuro sa atin sa MCGA before, kaya nga tayo nagsasaliksik Hindi na. Before yun. Pero tapos na ako. Alam mo, sister, tapos na ako. Katunayan, bago ako nalipat at nagdesisyon na ako'y magpabautismo sa ilalim ng pangangaral ng Brother Eli, nakapagdesisyon na ako. Lahat na, naikumpara ko. Born again. Diyan sa iglesia ng nasa Diliman. Saksi ni Jehovah. Sino pa ba? Atheist, lalo na. Sabadista. Kanino pa? Huwag na natin isali yung Islam kasi hindi naman Bible ginamit nila Quran naman. Huwag na natin isali. Lahat ng iglesyang gumagamit ng Bible, nasuri ko na. Kaya hindi ko na, wala lang kung na hahanap. O MCGI, lipat ako sa Katoliko. Di, para lang kung
Di ba? Yung isang dating nasa MCGI na nagpapari na. Di niluloko lang yung sarili nyo. Umaalis kayo dito sa MCGI, punta kayo doon luluhod tayo sa estatwa na parang lalo namang minumulto ka doon. Yan ang ibig ko sabihin. Saan tayo pupunta? Mayroon akong alam. Ha? Tinatanong ko lang kayo kung ano ang inyong nasa isip. Di ba? Sabi niya, hanapin niyo muna, kumbaga halimbawa sa isang may disaster, dinaano na yung bahay. Ilagay mo muna yung sarili mo sa safe. Alam ko na rin ang sagot yan. Talagang safe na ako dito sa bahay. Dahil sabi sa Biblia, ito tandaan mo, ang bahay na aking kinalalagyan ay naitayo sa ibabaw ng bato. Nagets nyo? Punto ko? Naitayo sa ibabaw ng bato. Hindi ito nakatayo sa ibabaw ng buhangin. Ba? Ay, si Badong, dami mo wala, kulto yan. O kultuhin yung mga mukha nyo. Ang nirereklamo nyo, hindi naman aral, doktrina na siyang nating natanggap nung inilubog tayo sa bautismo. Hindi naman eh. Ang aral dito, bawal ang babae na magdamit. Di ba? Bawal ang ganito. Bawal ang ganyan. Ito yung tinuturo sa atin ilang sesyon sa doktrina. Pero yung reklamo ninyo, ay, nagtitinda ng alak. Wala naman yan hindi naman kasama sa doktrina yan eh. Ay, nawala na yung online consultation. Doktrina ba yan? Ay, yung debate na walang kibuan. Doktrina ba yun? Sige nga kayo. Doktrina ba yun? Kayo naman. Mag-isip kayo, doktrina ang ating pag-uusapan kasi ayon sa Biblia, hindi siya nating ikaligtas, doon natin mapapatunayang tunay at talagang totoong ang pananampalataya ayon sa doktrina, ayon sa aral. Ayun, nireklamo dito, wala naman sa aral. Ayun, ba yun? Ano ba yun? Ay, bakit mayroong online block? Ang bababaw ninyo, lalo na si Badong. So, yun lang naman. Pero I respect him talagang the way na hinandle niya yung sitwasyon kahapon. Hands off talaga. Napakagaling. Though, hindi siya nagalit. Pero eto naman, kay Brad Badong. Sige. Diyan naman, hinahangaan din kita. At salamat naman na intindihan niyo ako. Unang-una, kaya ko ginawa yon, nirerespeto ko yung inyong lugar. Nirerespeto ko yon ang inyong istasyon. Dahil, gaya ng sinasabi ng Brother Eli, sinasabi doon, hindi naman tayo dito nagdidebate kasi ang pakikipaglaban ay hindi ayon sa laman at sa dugo. Wala naman personalan kasi. Ngayon, pagdating doon sa hinaharap ko si Badong na pasaway, nirerespeto ko rin yun. Iniisip ko lang na ito'y hindi ko lugar. Kaya nung nandyan ako, sa ngalang salitang respeto, hindi ako nagpapakita ng kung ano pa man. Ngayon, nandito ako sa aking istasyon. Dito tayo ngayon. Maririnig niyo mga sasabihin ko. Okay? So, ano naman ang kibadong? Si Brad Badong, first time natin siyang pumunta dito kahapon, no? Umakit ako sa kanya ayata twice or 3 times. Parang ako pa ata yung naging guest niya sa live niya. Nagkaroon na kami ng discussion eh. Tapos nagkita na rin kami sa Bible Talks na pareho kaming guest, no? Nire-recognize ko si Brad Badong as Exeter. Kaya lang nung may mga sinabi siya sa atin, no, regarding sa Broccoli TV, tapos nag-apologize siya, huwag mo po i-assume, Brad Badong, nagmadali namin matatanggap. Parang ganito yan eh. Binatukan mo kami tapos tumakbo ka, tapos from afar, sorry. So, hindi mo kami binigyan ng pagkakataon mag-react. So, nangyari yung sitwasyon, marami binato mo kami, marami ka sinabi sa amin. After few hours, so, tulog kami, no? Habang tulog kami, binato mo kami. Few hours, nag-sorry ka, tulog pa rin kami. Pag-gising namin, hindi na kami makakapag-react. Tsaka dito po sa Broccoli TV, lahat po inaano namin yung nararamdaman namin, binavalidate namin.
Kung hindi ka po mapatawad pa lahat, hindi porket nag-sorry kayo, ready na kami magpatawad. Hindi po ganun eh. Kasi kaplastikan yun. Ako sa akin, no, hindi ko pa rin po matanggap yung mga sinabi nyo sa Broccoli TV. Hindi pa ako ready magpatawad po sa inyo. Kahit nag-sorry ka, yes, nag-sorry ka, thank you, nag-sorry ka, pero bigyan nyo po yung time. Bigyan nyo kami ng time mag-heal. Hindi po ganun kadali. Kasi hindi ako, although okay sa akin si Brad Badong, I don't see na mas magandang magsama ang Broccoli TV tsaka si Badong. Oh. Hindi, so ibig sabihin, hindi maganda kayo magsama ni Badong. So therefore, hindi ka kayo magkakaisa dyan. Yung mga sinasabi ni Badong, nag-exit na ikaw si Sister Estela, o sino, Badong, ikaw, sino pa bang hinihintay mo mag-exit pa dyan? Badong, sabihin ko na lang, lahat nag-exit na dyan. O sabihin natin, ang kalahati sa MCGI member is, nag-exit na. Saan mo sila dadalhin, Badong? Yan ang aking tanong, saan kayo pupunta? Di para lang kayo mga tupang nangangalat. Umalis nga kayo. Kumbaga, umalis kayo sa apoy, napunta naman kayo sa baga, di na tutong kayo dyan. Kaya yan ang aking tanong, saan tayo pupunta? Kung pupunta lang din tayo nakagaya guys, mga style nyong bulok dyan, Badong, ito kausap ko, okay naman, nirerespeto rin kita. Pero yung mga katwiran kayo ngayon, lalo na sinabi ni Badong, saan tayo pupunta? Alal mo ka, Tatay Felix, huwag mo nang dito, ayon sa nakasulat dito yun eh. Halik kayo, mga pinagpapala ng aking ama, halik kayo, ganyan. Tatay Felix, punta tayo sa ating Panginoon Kristo. Badong, lokohin mo sila, lilong mo. Di mag-born again na lang ako. Ba't papakahirap pa kayo magpa-exit-exit? Diretso lang ako doon sa born again kasi yan ang katwiran nila eh. Tanggapin mo lang ang Panginoon na yung sariling tagapagligtas. Ligtas ka na. Tapos, di simple pa. Diba? Pakahirap pa ako. Ba't ako pupunta eh? Magtatanong pa ako saan ako pupunta. Kinukuha ko lang ang inyong mga damdamin kung ano ang inyong isasagot sa mga kagaya ng ganyang tanong. Nakuha nyo na. Yan, punto ko dyan. Alam ko na ang sagot, kaya ako nagtatanong. Kumbaga sa isang teacher, tinatanong ko lang kayo sa mga bagay na alam ko na ang sagot. Hindi na kailangan pa, ito, Brad Felix, isave mo muna ang sarili mo, halimbawa, nagkaroon na ng disaster, alam ko na gagawin ko dyan. Yan, sabi ko nga, ako'y tumatanong sa inyo. Pagka ako'y tumatanong, alam ko na ang sagot. Right? Pero salamat din naman at ako'y inyong nirerespeto at wala namang ibang pinakamaganda, respect each one of us. Baliban itong si Badong, balasubas kasi si Badong. Nako. Badong, balasubas ka number 1. Ikaw sa lahat ng balasubas, ikaw panganay. Pero kasi medyo taklesa si Badong eh. Dire-diretso yung bibig niya. Correct ka dyan, sakto ka dyan. Yan ang tamang termino para kay Badong, taklisa. Kumbaga mabuti na lang, lalaki siya. Kita mo mabuti na lang Badong, lalaki ka. Di ko naman sinasabing bakla ka. Mabuti na lang, lalaki ka, pero sa style ng bibig mo, tama yung sinasabi nitong kausap ko, taklisa. Taklisa. Yun ang hindi siya pwede sa Broccoli TV. Hindi pwede yung ganon dito. Lalo regarding sa expose. Meron tayong mga biruan na handle natin. Pero yung sa ganong kataklesa, hindi po pwede. Kaya hindi ko siya ini-invite. Yun lang. Badong, taklisa ka pala eh. Ano ba? Sabihin ko na ba ditong ang bibig mo parang bibig ng bakla? Hindi ko naman sinasabi Badong bakla kay. Sabi ko lang, parang bibig ng bakla. Okay? Badong, kailangan mayroon kayong mga pang-iisip na by segregation. Halimbawa, pag sabihin ko, hindi ko naman sinasabing bakla ka, kundi para. Ganun lang yan. Huwag mo sabihin, Badong, be wise enough. Marunong ka na rin mag-English. Mag-English din man ako paminsan-minsan. Be wise enough, Badong. Hindi. Ulitin ko hindi ko naman sinasabi kang bakla ka. Pero yung bibig mo parang bakla. Po, Brox. Thank you po. Oo, di ba?
So, ganun ka katakli sa, I'm sorry to say, yung bibig mo, hindi mo pinipigil, makakuha ka lang ng, ma-one up mo lang yung mga ibang makaka-exciter mo para lang lumitaw na meron kang information na wala sa iba. Kung ano pinagsasabi mo on air, kahit na hindi mo iniisip yung consequences. Yun ang kaibahan namin sa broccoli kaysa sa'yo. Marami na kami mga info na kino-hold namin muna. Nakalagay lang sa back burner. At tinatanong namin yung mga involved kung kailan nila gustong ilabas yung info. Kasi sensitive yung buhay ng ibang tao yan. Pinag-usapan natin. It can be life-changing para sa isang tao. Di ba? Yun lang naman ang naging issue ko dun yung wala siya talagang preno, at saka the way na, na mag-guess sa akin, parang, I'm sorry pero, you're not acting like, I guess, you're acting like one of the co-hosts, or the main host. Ayan. Dagdagan ko yung sinasabi mo. Si Badong umaakto na matalino. Bobo naman. Diba, Badong? Umaakto ka lang, Badong, na parang ikaw na talaga. Bobo naman. Bakit bobo? Patunayan ko yan, Badong. Dito din sa sa Tiburcoli, mayroon ako diyang sasabihin sa Badong. Tama yung sinasabi nitong kausap ko. Taklisa. Yan si Badong. At saka si Badong, kuda lang ng kuda, bira ng bira. Sipin mo naman, lahat ng mga tao, banggit lang siya ng banggit ni hindi man lang niya sinasabi na ang bawat isa mayroong mga tinatawag diyan na privacy. Kaya ito si Badong, malapit na ito mapunta sa kulungan Cyberbullying ang nito Banggit ng mga pangalan na hindi mo alam, Badong, ang mga binabanggit mo, mayroong iniingatang privacy sa kanyang pagkatao. Diba, Badong? Kaya ikaw, Badong, kung magwala ka dito sa Sokmed, huwag kang mangdamay. Ha? Tama yung sinasabi, taklisa. Ikaw, bibig mo, Badong. Sabi ko nga, di ba, madalas kong sabihin na ang bibig nito si Badong, parang bibig ng yung manok na nangingitlog na hindi napisaan ng itlog sa puwit. Ganon yung ibig sabihin. Huwag mong, hawakan yung manibela kung hindi ka naman, kung backseat driver ka lang. Ganon. Tapos, regarding naman dun sa opponent niya, Tate Feli, yung pag-akit niya, civil. Okay, civil. Salamat. Although, naririnig ko na, o nakikita ko na doon sa mga sarili siyang YouTube channel, na yung criticism niya, hindi niya nadala sa baluarte ng kalaban, which is, normal naman, siguro, mapotol kita, Alam mo, kahit sabihin mo lang napunta ako sa kalaban, nag-iingat din ako. Dahil ayaw ko rin namang magiging bastos naman sa kanino man. Dahil unang-una, sokmed ito May nakikinig. At ayaw ko rin namang masabi na, ba itong tao na to? Maturingan na medyo, di ba, nakakatanda sa marami, ganito di pala ugali. Ayaw ko naman ganun. Nire-respeto ko kahit sino nakakatanda, nakakabata sa akin. Lalo na, hindi ko baluarte, hindi ko istasyon. Pero dito ko nasasabihin ang lahat kong sasabihin. Dahil pigil ang aking oras dyan sa inyo, di ba? Di ba? Andyan ba si Broccoli TV? Hindi naman ikaw ang nagiging topic ko dito, kundi yung mga spokesperson mo dyan. Yung mga sinasabi nila. Alright? Credits go to him pa rin sa pag-isipin niya at siya lang ang naringgan ko na umaamin on air na naiipit siya. Wala namang, sabi nga ni Brother Eli, kabawasan ba sa isang pagkatao ang aminin ang mga bagay-bagay na dapat lang namang aminin? Unang-una, kaya ko nasabi yun, naiipit ako. Dahil hindi ako pwedeng magtanong. Alam mo si Deki, pinabayaan ko lang siyang mga sinasabi niya. Pero kung talagang ako
kung bara-bara na lang ang usapan namin dito, pwede ko naman siyang harangin doon eh. Di ba? Iniipit niya ako doon. Wala siyang laging tanong, Brad Felix, ito bang mga sinasabi ni Brad Eli na mayroon siyang hinuhula ng mga panahon pero hindi natupad, mga sinasabi na ganitong panahon matatapos ang mundo. Yan. Yun ang lagi niyang tinatanong. Kaya pag ako'y sumasagot na no comment, ididiin na naman niya. Di ba Brother Felix na ganito, ganito? Kaya doon, naiipit ako. Kasi alam nyo ba, pag sumagot ako ng no, debate na yun eh. Kaya para safe ang usapan namin, para mapagbigyan ko siya, para ang dating ba na medyo ako ay maginoo, pero bastos na ako eh. Iniingatan ko lang ang pagkatao ko. Ako isang maginoo, pero bastos din ako. Hindi ko lang ina-apply doon sa oras na yun, dahil nirerespeto ko nga eh. Dahil yung Deki na yun, yung mga tanong niya, pwede ko naman sasagutin ng kagaya sa sagot ni Brother Eli. Kasi unang-una, yung mga tanong ni Deki, para bang lumalabos na naglulukuhan lang kami doon eh. Kasi panahon pa noon, way back, kasi sabi niya, 1990s pa siya na anib. Eh mayroon na pala siya nakikitang hindi maganda doon. Yung ikaw, si Brother Eli may sinasabi na matatapos na ikabang mga mundo, mga hindi na magtagal, mga 7 o ilang taon, tapos hindi naman pala na tapos, o ikaw ba Brother Felix, ano ang masasabi mo? Eh natural ba kung sabihin ko na, ganito, debate na kami. Ayaw ko lang siyang bigyan pa ng isang mga sagot na siyang sanhi na mapagdebatihan namin. Nagis niyo dyan. Nirerespeto ko rin si Deki. Yung si Dark Knight. Pero kung talagang doon sa punto na debate pala yan, kagaya kay Badong, ay hindi ako magpapatalo. Bakit? Kailan ba marunong? Ano ngayon kung magkakabuhol-buhol tayo doon sa kanya-kanya tayong microphone eh. Sabihin ni Badong, wag mo akong sabayan, wag mo akong sabayan. Akala ni Badong, debate. Nirerespeto lang kita Badong. Sa ngalang nandyan tayo sa channel ni Broccoli TV. Dahil ako Badong, kahit ganito na lang aking pagkatao Badong, mayroon akong alam na good manners and right conduct. Di ba Badong? Nag-aasta ako na isang spokesperson lang doon. O ano ba, tama ba yung sabihin ko spokesperson? Oh, no, mali. Hindi resource person. Resource person lang ako. Kumbaga, interview lang ako. Ganyan ako Badong. Pero kung talagang ang alam ko doon, debate pala, hindi ako magpapatalo Badong. Bakit? Sino ka ba Badong? Sino ka ba? Sabihin mo akong sabayan. At sino ka bang hindi sabayan? Hindi naman debate yun. Marami nang naipit dito sa Broccoli sa mga tanungan. Pero, hindi gano'n na maaamin nila, no? Na nasako sila, naipit sila, natalo sila, no? I appreciate yung humility at honesty nyo, Mang Felix, na hindi kayo masyadong makasagot sa hard question. Alam mo, kung sino ka man yung nagsalita sa akin ngayon, ikaw, sister, tatawagin lang kitang sister, di ko naman kasi kilala kung sino kayo. Alam mo, yung sasabihin ko na naiipit ako, alam mo, sinabi ko na lang yan para iparinig ko sa inyo lahat dyan na, kumbaga sa usapang maginoo, tinatanggap ko na naiipit ako doon sa punto na hindi ako makapagtanong ng pabalik doon kay Deki. Diba? Kasi kung balikan ko si Deki doon, sasabihin ko naman sa kanya, Deki, sa mga ganong bagay pala, mayroon ka nang narinig. Ano ang ginagawa mo? At nandyan ka pa noon sa panahon na yon sa MCGI. Kasi ang balita ko si Deki, mayroon siyang katungkulan noon nung nandito sa MCGI noon. Ganyan pala. Sabi ko, pwede ako magtanong balik kay Deki. Deki, ganyan pala ang nagiging ano mo. Bakit itinatanong mo pa sa akin kung anong ano? Diba? Deki, ano ka na ba ngayon? Hindi ako makapagtanong balik kay Deki kasi nire-respeto ko nga eh. Kaya, ano pa bang mangyari sa akin? Maiipit ako dahil, kahit sabihin kong no comment ako dyan, yun pa rin ang itatanong niya. Diba? So, para sa akin, wala namang kabawasan ko. Sabi ko, naiipit na ako. Natural, maiipit ka talaga dahil
puro ka na, tinambakan ka na ba naman sa katirbang tanong? Bagamat meron akong sagot doon sa mga tanong na yan. Sabi niya, mananatili ka pa rin ba dyan? Mananatili ka pa rin ba dyan? Kaya nung bandang huli, ang sabi ko, sige, sabihin na lang natin, ang MCGI, wala na ito, wala ng Panginoon, o kaya o kung ano pa man, masama na ito, kulto na ito. Saan naman tayo pupunta? Doon na yun, napunta yung sabi ko. Kumbaga, gusto ko nang ilabas yung tanong, yung mga sinasabi ni Dicky, para maiba naman yun. Nagets nyo dyan. Yun ang punto ko. Pero yung sabihin naipit, talagang sinabi kong naipit, para naman ipakita ko sa inyo na kumbaga sa tanong na yun, pwede namang ibahin na lang. Kasi hindi naman debate kasi yung pinuntahan ko doon. Diba? Ini-interview lang niya ko, pero yung interview, iipitin pala ako. Alam mo kung sinabi lang yung debate pala yan, pwede naman ako magwala rin doon. Marunong kaya ako, marami ako natutunan kay Brother Eli pagdating sa debate. Yan eh. Sus naman. Ko pa. Nagsama, nandyan ako since 1988 pa sa MCGI. Kayo, kailan lang kayo dyan nakaporma? Ano nangyari? Ba't nawala? Talay. DK. It's a sign of humility, respect, and sabihin na natin a class, ganon. That's what I like about him. Ganon. Pero Talagang ano pa nga bang magagawa ko? Yan ay isang sign na pagrespeto ko sa inyo lahat dyan. Kasi kung talagang alam ko palang magkakaipitan dyan, pwede naman ako maraming paraan para makalabas. Diba? At kaya ko lang natanong doon na, sige, ganito na lang, mali, sama, ano man ang MCGI, saan ako pupunta? Para ba makuha ko na kagad ang magiging offer ni Dicky? Brad Perez, ganito yan eh. Ganito, ganyan. Puro tanong. Natural, may ipit ka talaga. Pero sa ngalang nirerespeto ko kay lahat yan, hindi ako nagbago ng aking mood. Doon pa rin ako sa medyo laylo lang. Inabangan ko pa rin kung gumawa na ba siya ng reaction niya sa sarili niya channel. Kasi mas popular yung channel niya, no? Ito na yun. Kailan ba yun? Last month? Last week? Ito na yun. Mula nung na-interview ako dyan, sa inyo dyan, Broccoli TV, ito na yun. Kasi marami kasi akong inisikaso. Hindi naman common na pagkatapos yan, bira ako ng bira. Hindi naman ako kagaya ni Badong na daming mga channel na pinupuntahan, yun at yun din ang tinatapik. Kasi marami akong inisikaso. Kahit ganito lang ako, dami akong obligasyon sa buhay dito. Diba? Kaya ngayon ako nagkaroon na sumagot sa inyo dyan. Diba? Broccoli TV. Gaya ng sinasabi ko doon, hindi ikaw ang aking topic, kundi yung nagsalita dito sa akin, si sister. Dito ko lang sabihin, ang gusto ko lang sabihin lahat dahil nung ako'y nandyan, limitado ang aking oras. At saka yung nga palang lagi niya tinatanong, ilang beses niya tinanong yan, no? Sabi mga ansat na, kung saan kami pupunta, saan ako pupunta kung maalis ako sa sa LCD. Ayan na po ang ang $1 million question na kung, di ba? Ikaw na nga may sabi, kung aalis ako dito sa MCGI, saan ako pupunta? Sana makakuha na kayong ideya dyan kung bakit ganyan ang aking mga tanong. Kinukuha ko lang yung mga isip niyo dyan. Kung sakali nga naman ako'y aalis dito, anong mangyari? Di para lang din akong para ako ng baliw dito, lakad ng lakad, wala akong mapupuntahan. Ito kasi, mayroon ako ipapakita sa inyo, kayo dyan, ha. Sandali lang. Mas maigi lang, yan lang kayo, ha. Ito, papakita ko sa inyo. Para makuha ninyo punto ko. Nakita ba niyo yan, yung mga naglilipad-lipad dyan? Sa inyo dyan, mga nasa Broccoli TV community. Nakita niyo yan, yung mga
nasa aking screen. Nakita nyo ba yan? Yan ay isang grupo ng mga ibon. Pareho kulay. Pareho kulay. Lipad sila ng lipad ng lipad, nagkumpol-kumpol sila sa kalawakan. Doon nga pumapasok ang aking tanong. Saan tayo pupunta pag ako halimbawa aalis dito? Sabi ko nga, kung ako ay aalis sa MCGI, saan ako pupunta? Anong gusto niyo mangyari? Parang kagaya nito mga ibon na sa aking screen na lipad na ng lipad na ng lipad, na wala nga madadapuan. Anong masasabi niyo? Sabi, ay Brad Felix, lipad lang tayo ng lipad. Sige, punta ka lang dito. Ayan may puno ng kahoy, hindi makadapo. Lipad pa rin ng lipad. Yan ba ang gusto mangyari sa atin dito? Ikaw ba dong? Ay, punta lang tayo dito sa ating Panginoon. Sige. Nandyan na tayo. Anong gagawin natin? Oras ng pagkakatipon. Sasabihin ng doon sa utos, magbigay ang bawat isa ayon sa kanyang puso. Utos yan magbigay. Paano yan? Sinong bibigyan mo? Magbigay ang bawat isa. Paano yan gagawin, Badong? Sige nga, ikaw magsalita. Ngunit ang Ngunit ang at ang pag-aabuloy ay wag niyong kalilimutan. Paano natin gagawin yan kung halimbawa mag-aabuloy? Kanya-kanya. Sasabihin dito, Badong, itawag ko na lang sa cellphone. Badong, mayroon ako dito, inaabuluyan ko, sarili ko. Paano ito? Ikaw, CJ, anong gagawin natin dito? Ay, nako. Naglulukuhan lang kayo para lang kayong kagaya itong ibon na nasa aking screen. Nalipad na lang kayo ng lipad. Ikaw, Nikki, dyan, sa kadaldalan mo, Nikki. Ikaw, CJ. Para lang kayong mga ibon, lipad ng lipad, lipad ng lipad. Hindi naman kayo pwede makapunta sa Katoliko punta kayo dyan, ikaw sister, punta kayo doon sa Katoliko. Luluhod ka doon sa kahoy, sa tisa, sa bato. Punta kayo sa Sinihuba. Punta kayo sa Sabadista. Yung sinasagot sa akin ni Badong na, mananampalataya lang ko, sabi ng Panginoon Kristo, hali kayo mga pinagpala ng aking ama. Diba? Ngayon, anong gagawin ba doon? Ito, nandito na ako. Basahin kong Biblia. Ayan. Nandito na, lumapit na ako sa Panginoon. Anong sunod ba doon? Anong sunod? Badong, alam mo masasabi ko? At sa mga exiter, niluloko lang yung sarili nyo. Para lang kayong ibon na nasa ating screen. Lipad ng lipad. Walang madadapuan. Kasi wala kayong mapupuntahan. Hindi naman kayo pwedeng pumunta sa mga atheist, sa born again. Di magdebate lang kayo dyan. Hindi ika. Kailangan pag nanampalataya ka, mayroong kasamang gawa. Punta ka sa iglesia doon na nasa Diliman. Mga kapatid, ang Panginoong Kristo ay tao. At ang ating sugo dito ay anghel maangat sa sikatan ng araw. Di magdebate kayo doon. Maliban na kung maglulukuhan lang din kayo doon. Ay okay kapatid, nakapikit ang aking mata at ako'y nanampalataya diyan. Diba? Sus naman kayo. Kung ako man ay nagtanong saan ako pupunta, alam ko na ang sagot. Sus naman. Did you side with anyone? Ba't bumalik? Kung saan sila pupunta. Yan na yung hindi na natin matatanggal na question, na sa nag-asawa na rin tayong sagutin. Kasi wala kayong may sagot. Diba? Para bang kayo dyan, parang kayo. Wala naman talaga kayong mapupuntahan dyan. Nga kayo, sige, malaya na kayo, naka-exit na kayo. Anong ginagawa nyo? Di nagtatawagan lang kayo. Brother, kumusta kayo dyan? Kayo ba, mayroon na ba kayo dyan, yung mga kapatid natin dyan? Tayo manalangin mga kapatid. Ready, 1, 2, 3, luhod. Kasi hindi naman kita. Ganun bang nangyari na dyan?
Ha? Tandaan natin, may isang pananampalataya, may isang espiritu, isang katawan, isang Panginoon. O ngayon, paano ang katawan niyo dyan? Ay mga kapatid, tayo po ay mananalangin na sa oras na ito. O sige, ready, 1, 2, 3. Di nagmukha lang kayo mga tanga dyan. Yun ang punto ko. Saan tayo pupunta? Kasi wala rin kayong maisagot. Kaya nga, maraming tanong. O, yan na ngayon. Kasi yung reklamo ni Badong, wala na yung itanong mo. Kasi si Daniel Rason, hindi na. Natural yung tanong yan, itanong mo kay Soriano, o bakit? Si Brother Daniel ba? Si Brother Eli? Kaya ito si Badong, tatanga-tanga nagmamarunong I don't know kung gusto ko pa. Hindi ko na muna sasagutin niya kasi mahaba. Pero short answer dyan, kayo ang mag-decide kung saan kayo pupunta. Hindi nyo kami kailangan na i-direct namin kayo kung saan. You should know. Hindi, sister, ito, tutulungan kita. Nahihirapan sumagot. Yeah, sabi mo yan ang isang mga tanong na kumbaga million question. Matagal na, hindi niyo masagot. Kumbaga sa diretsahang salita, sister, bahala ka sa buhay mo. Ikaw nakakalam and you should know. Alam ko na yan, sister. Kung ako may nagtanong, saan ako pupunta, alam ko na ang sagot. Hindi naman ako pwedeng sasabihin ko, saan ako pupunta? Kay Willie Santiago, doon sa kanyang duplicated iglesia na MCGI. Kasi yung kay Willie Santiago, duplicate yan . Diyan ba? Alam ko na sagot. Yan hindi na kailangan pang tanong. Alam ko na. Yung sabihin mo, you should know. Ay marami na akong alam na isasagot yan. Gaya nga na pinakita kanina, para lang tayo mga ibon kung sakali, ako'y mag-i-exit na rin dito, para lang kayo mga ibon na wala kayo madadapuan. Dahil hindi naman kayo pwedeng magbuo dyan. Kasi sabi ni C.J. Perez, pag magtayo o magbuo pa tayo ng iglesia, ikay pang personal na lang po yan na pakinabang. Tayo po dito, mga kapatid, pwede naman tayo sa Panginoon, magpipiloship. Kasi basta pareho lang tayo nananampalatayang may Diyos. Alam mo, si C.J. Perez, yan ang isang katwirang katangahan sa Biblia. Sabi nga ni Brother Eli, katangahan sa Biblia. By yourself. Dahil meron kayong sariling isip, drive your own ship. Alam ko na yan, sister. Hindi mo na kailangan pang sabihin sa akin. Di ba? Mas nauna pa nga ako dyan sa iyo na dyan sa FCGI. Mga sinasabi ni Brother Eli noon. Nandito na sa aking isip. Nandito na sa aking isip. Sagot dyan, saan tayo pupunta? Tanong ni Brother Eli yan . Ang sagot, alam ko na rin. Kasi sinabi na rin ni Brother Eli. Kaya huwag kayo mamroblema kung ako may nagtanong, saan tayo pupunta? Alam ko ng sagot. Kung may magtanong sa akin, Brad Felix, saan ba tayo pupunta? Ay, napakasimpleng tanong. Kayang-kayang sagutin. Hindi na tayo magpakahirap dyan. Kasi ang sabi ni Brother Eli, kung mayroon pa kayong alam na mga iglesia dyan sa ating panahon, na mas tama pa kay sa aking ipinapangaral, kay pinapangaral. Sabihin na niyo sa akin, sama na tayo. Pati dito mga kapatiran ko, isasama ko. Di ba ganun? Kayo, mayroon kayong maisagot dyan? Wala. Kasi wala nga kayong makitang mas tama pa kaysa ipinangaral ni Brother Eli. So para lang kayo mga ibon na sa aking background, lipad lang kayo ng lipad, wala kayong mapupuntahan. Yun. Yan ang pinakasimpleng sagot na pakahirap pa kayo. Actually, yung sympathy ko na kay Brad Felix. Ay, salamat Saka, bro Colin, I will salamat. not try to convince him to get out. Kasi may edad na siya. So, if he's, okay na dun siya,
good. Hindi naman siya fanatic na sobrang fanatic. As in, plain lang na fanatic. Yan. Pero ito, may sinabi ako sa kanya kanina. Pakinggan natin saglit. Broccoli, we love you, tatay. Salamat, Broccoli, basta Broccoli TV sa iyo ng sinsaka uli. Pasinsa uli. Kung na-content ko man yung mukha mo doon, ay sama ka doon sa mga nandun sa thumbnail ko, ay hindi naman talaga ikaw ang pinaka-kung topic ko doon, kundi sa pangkabuuhan yun, lalo na iba doon. Okay? So, walang masamang tinapay, Broccoli TV. Salamat ha. Salamat. Dragon. Yan. Sasabi ko sa kanya, we love you, tatay, Felix. Kasi mabait siya eh. Ganun naman tayo. Pag mabait yung tao sa'yo, mabait din. Tara, alaga naman magsusungit ako. Wala naman tayong personal na problema dyan. Saka sino ba ako magsusungit? Diba? Walang dahilan magsusungit ako dahil wala rin dapat ipagsusungit ko, lalo na sa mga kagaya mo, Broccoli. Yun ang ibig sabihin. Pero kung ako may nagko-content ngayon dyan sa inyo dyan, dahil sinasagot ko lang ang sinasabi ni sister para sa akin. Muli ha, huwag na kayo mamroblema sa sagot. Saan tayo pupunta? Saan ako pupunta? Huwag na kayo mamroblema dahil alam ko na ang sagot. Simple. Kung kayo nahihirapan sa akin, simple. Kasi tinuruan na tayo ni Brother Eli, o kung hindi man yun narinig ang sagot na yan, ako alam ko na ang sagot. Kay Brother Eli pa nga lang. Okay? Yun ang totoong istorya dyan. Kaya wag na kayo mamroblema. Saan ako pupunta? Saan tayo pupunta? So, simpleng sagot. Ha? Hindi naman pwede kay Brother Willie, hindi. Katoliko, hindi. Ha? Saksi ni Jehovah, hindi. Ellen G. White, Mormons, hindi. Katoliko. Born again, nako naman. Simpleng sagot, kung ako sasagot dyan, simple. Hindi na kayo mahihirapan pa. Eh, si Badong, gagamit-gamit pa ng mga verse. Naku, Badong, style mo bulok. Sa kanya. Anyway, basahin natin sinabi ni CP. Si Badong ay isang kahiyan sa... Hindi po ako may sabihin to, si CP po, Celebration Proper 943. Kahiyan ng MCJ Exeter Community. Ngayon ko lang napapakinggan yung gate crush niya sa Brown TV kahapon. Gate crush kasi hindi mo siya in-invite ni Ansat. Parang si Ayacent yata ang nag-invite. Anyway, okay lang din naman, binigay ko yung link sa kanya so he can answer Tatay Felix. Sa pagharap niya sa matandang Felix na super chill lang, kitang-kita mo na sobrang intact pa ang MCGs niya. Palamura, panghatol, mapagparatang, bastos, mayabang, etc. Pero tutulang siya kay Daniel Rasowan. So, kahihiyan daw si Badong. Actually, may Totoo naman yan eh. sympathy Kahiyan niya. sa kanya. Actually, si Brad CJ nandun, no? Yung way niya kasi, I don't like it eh. Kaya kahit gusto niya umakyat dito or never ko siya in-invite eh. I don't like your way, Brad Badong. Ad hominem yun eh. Ako rin. But I understand you. Alam mo, kasi Broccoli, ako rin. na ka nga, nasaktan ka dun eh. So, I let it happen. Na umakyat ka dito, usalta ka, at nagmura, etc. In regards doon sa naging issue nila ni Brad Felix, nakita ko marami ang nakisipa kay tatay. Salamat. Di ko kilala kung sino to eh. Ito yata si Edsel. Pinuli si Brad Felix. Although hindi naman doesn't mean naniwala na sila or nakonvince sila doon sa mga sinasabi ni Brad Felix, but in the way how Brad Felix handle yung situations they're very calm, chill, di ba? And he's being honest sa mga tanong, pag hindi na alam, sabi niya hindi na alam, diba? Mali siya, so at gusto niya lang issue based, yun lang na gusto ko. Yun naman talaga ang dapat eh. Yan talaga dapat. Kasi wala naman personalan dito. Sabi nga ni Brother Eli, ang ating pakikipaglaban, hindi naman ayon sa laman at dugo. Walang personalan. Saka wala tayo dapat pag-awayan, lalo na unang-una pagdating sa
literal na bagay, pera, wala naman tayong utang dito bawat isa. Issue lang, kagaya nito mga ikinakalat ni Badong na hindi ko matanggap. Di ba, Badong? Walang personalan, Badong. Ikaw, ang problema ni Badong, nagmumura ito eh. Tapos sasabihin niya, ay biblical yan. Correct yan, biblical. Nakasulat doon mga patutot. Sa paraan ng iyong pagsasalita, Badong, sa paraan ng iyong pag-deliver ng iyong pananalita, yan ay hindi maganda para sa akin. Ewan ko lang kasi iba dyan, yung sanay magmura. Pero sa akin, Badong, hindi obra yan. Ang Brother Eri nagsalita siyan, gago, tanga, tarantado. Pero depende sa pag-deliver niya sa taong kinauukulan. Kabadong, ha? Puta, diba? Sinabihan mo yung nanay ni Brother Daniel, demonyo, nanay mo, Badong. Oh, sige, nasa Biblia, demonyo. Pero ang paraan ng iyong pag-deliver ng salita, Badong, yan ay masama. Ikaw nga ay isang kampon. O nasapian ka na ng 10 demonyo, Badong. Nasapian ka na ng 10 demonyo ang utak mo, pagkatao mo. Isa doon sa 10, tatay mo. Personalan. Walang burahan, walang laitan, di ba? So, hindi siya yung hinahanap po sa totoo lang ng mga mga fanatics na makausap. Hindi ka dahil ng mga nasa TikTok, di ba, bro? So, mga FCJ fanatics doon na grabe, ang tatabi ng mga dilan. Kung personaling ka, grabe. Di ba iba yung si Brad Felix, Tate Felix. Salamat. Considering na, edad na rin siya. So, dapat we have to be careful din sa salita, the way paano natin siya interrogate. Hindi naman, kasi yung galing best kasi yun. Tama yung sabi ni CP. Galing cold to one eh. Palakas daw ko doon. Mahina. Lolo, kultong kultong option. Pagka narcissist yung ganyan mga style, no? We have to consider pa rin yung kanyang edad, di ba? No, na tatay na siya, lolo na ako, tutuusin eh. So, Wag na kayo mag-alala kung ilan na lang ang edad ko. I can manage. Diba? I can manage. Matagal na itong channel ko na to. Sanay na ako dito sa ganitong usapan. Diba? At saka hindi lang itong community na to ang aking dinaanan bilang isang reactionist ako. At saka hindi lang din ito ang channel na kung saan ako'y nagre-reaction. Marami akong channel, baka akala nyo. Lahat yan, inaasikaso ko yan. Kaya pagdating sa ganitong rebatalan, question and answer, pag-entertain, pagre-respeto, ay di na niya ako pwede pang basta ang masasabi ko lang, I can manage. Salamat din naman sa inyong pagtiwala at saka sa akin. Inyong nararamdaman. napaka-calm. Nakita mo naman natin, napaka-calm, di ba? Napaka-chill lang nung matanda. Tapos tataasan ng boses, diba? O something. Parang, I think, hindi tama. Unless kung talagang nakipag-argue din siya nagtataas din siya ng boses or hindi naman di ba? So, parang, I think, medyo sumobra lang ng kaya nakuha rin ni Brad Felix yung sympathy ng mga mga viewers broccoli. No? Salamat sa ganung pag-handle ni Brad Felix sa situations. Oo. Nakita ko siya ng pagka-Kristyano. Salamat naman sa inyo lahat dyan. At basta ako, sa aking mga pinagdaanan, pinapanatili ko ang aking pagkaako na pagdating sa mga ganyang sistema, interview, punta doon sa ibang mga channel, pinapanatili ko na ganun talaga ang dapat. At saka mga kapatid, hindi lang ang channel na kagaya sa Broccoli TV ang aking pinuntahan. Marami akong pinagdaanan. Wala akong binabalahura, binalasubas na mga channel na aking pinuntahan. Nirerespeto ko ang bawat channel, kasi tinuturing ko yan ng istasyon, community na hindi ko kalugar. Pero sa ganitong may channel ako, dito ako magkukuda-kuda. Kaya di ba, Balong?
Kasi unang-una si Badong talaga ang pinaka main topic or main subject ko dito. At saka yan ang aking favorite subject, si Badong. I'm not sure kay Badong kasi hindi naman ganun dapat. Sige. May gusto mong salta? Brad Ali, sige po. Welcome to the podcast. Ali. Hard truth. Uy. Yun, okay na ba? Naka-ano? Ayan, sorry. Naka-ano pala. Yun, good day sa lahat. Yung kanina, nandun din ako napanood yan dun sa kay Felix nandun rin ako, napadaan ako kanina nung nag-live siya. Yun nga, nung nag-live, nung nakaraan, hindi ako makapasok kasi mahaba yung pila. Tsaka inabot na rin ng time. Yun nga, sabi ko sa kanya kanina, sabi ko, nagre-resent ako nung nandito ako para makausap ko rin sila. Saka ito si Brad Badong. Kasi ito si Brad Badong, pinakita yung, meron daw nag-send sa akin sa Gcash, doon sa aking YouTube. 100,000. Hindi daw valid. Valid po yun. Yung kay Brad Badong, dapat ka, kinukortisi pa nga niya dahil yung iba nanonood doon sa channel ko, yung The Truth, nakukonsider din siya, tumatawid din sa kanya. So, kumbaga parang nagiging bridge yun din yung channel ko Yun din yung inano kay Brad Badong na kahit paano, siyempre, ma-acknowledge din. Saka yung channel na yun, para sa welcome nga yung taga-TikTok dun. Tapos yung kay Felix, saludo rin ako sa kanya. Saka mas may respeto ako sa ginawa niya na talagang lumalabas siya, hindi katulad nito mga ministro ng MCGI na tago na tago. Hindi yan yung diwa ng Kristiyano. Ayan, so ikaw naman pala is the Hard Truth. Ay, kaya ko i-stop muna sandali. May sasabihin ako sa iyo the Hard Truth. Alam mo ikaw, the Hard Truth, yung channel, para kang lumalabas na konsentidor wala naman akong samang tinapay sa mismo per se sa channel mo na yan. Pero alam mo, ikaw the Hard Truth. Kung ikaw is talagang mayroon kang pinanghahawakang kredibilidad sa iyong pagkatao, dapat yung channel mo na yan, hindi mo ipinapahawak sa mga taong kagaya kay Badong na ginagamit na pang balahura sa mga taong walang kinalaman. Nagets mo ba yan? The Hard Truth. Diyan sa channel mo na yan, sinasabi ni Badong na ang MCGI, iglesia ng mga baboy. Di mo ba alam yan, the Hard Truth? Ginagamit ang channel mo para mangbalahura ng ating kapwa na nananampalataya. Tapos banggit na maghari nawa ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos. Pagkatapos, sabay pa nagkalagitnaan, ayun na, nagmumura na ang Badong. Alam mo yan, the Hard Truth? Yung channel mo na, ginagamit yan sa kasamaan. Maliban na kung tanggap mo or pareho ang kulay nyo. Kasi ba't ka papayag gagamitin ang channel mo? Di mo ba kayang i-maintain sa sarili mo? At hindi mo rin ba alam na ginagamit ang channel mo sa pangbalahura ng kapwa? Ikaw per se, the Hard Truth channel mo, ginagalang ko yan. Kasi pareho tayong mga YouTuber. Pero kung gamitin or ipinapagamit ang channel mo na yan para ipangbalahura sa kapwa, lalo na sa mga MCGI, na ang MCGI is isa yan sa iniingatan kong mga may karangalan at saka kredibilidad na samahan. Ibinabalahura nitong si Badong at pinapayagan mo naman. Hindi maganda yan, the Hard Truth. Nagcha-channel ka pa, ipipagamit mo lang pala sa kasamaan. Maliban na kung masama ka rin, the Hard Truth. Dahil lumalabas talaga, kinukonsente mo yung mga gumagamit rin or nakinabang ka rin. Di ba, the Hard Truth? Maliban na kung nakinabang ka rin sa mga pinaggagawa nila dyan. Dahil siyempre, monetize ka na Sorry, the Hard Truth. Pero nakita ko kasi ang channel mo, ipinapagamit mo sa kasamaan. So therefore, kung pumapayag ka sa kasamaan, gagamitin pa lang iyong channel sa mga pangbalahura sa kapwa, di masama ka rin dyan. Sorry for my word. Pero yan ang aking analysis. Di ba nga sila Jesus Christ, mga apostol, umaharap yan sa mga sinagoga at nakikipag yan. Yun namang sinasabi mo, the Hard Truth na, yun yung mga ministro.
Mga ministro dyan sa PGI, hindi humarap, hindi kagaya ko humarap. Alam mo, wag mo ako ipare sa kanila dahil ang mga iyan, busy kasi yan. Busy yan dahil alam mo naman kung ang noong panahon pa ni Brother Eli na ang iglesia ay nandito lang sa Pilipinas, busy na nga lahat ang mga manggagawa noon, lalo na ngayon international. Wag mo ako ipares na ayun ba ikaw mga hindi humarap. Mayroon kasing protocol na mga sinusunod dyan, The Herd Truth. Huwag mong hintayin na talagang dahil lang sa iyong channel The Herd Truth lalabas, di parang pinopromote lang nila yung channel mo. Maraming inasikaso yan, The Herd Truth. Huwag kang maghanap ng mga bagay-bagay na kagaya yan, bakit ka hindi humaharap? At sino ba yung channel mo para humaharap? At sino ba yung haharapin dyan sa channel mo? Nagets mo na ba yan, The Herd Truth? Ngayon, kaya ko lang kinokontent at doon ko kinukuha yung mga sinasagot ko kay Badong dyan sa channel mo. Dahil doon nga siya nagkukuda-kuda doon sa channel mo at ipinapagamit mo naman. Di ba? So therefore, ang masasabi ko dyan sa iyo The Herd Truth, konsentidor ka. Kinukonsente mo yung mga kagaya ni Badong para mag-iingay dyan sa channel at pinapagamit mo sa kasamaan. Kahit naman yung mga ibang mga sinugo, hindi naman katulad yung mga yan, hindi na kayang ipagtanggol, mga ipagkatwira. Katulad ni Brad Eli dati, di ba sa Genius Family, Don Manolo. Ngayon, wala na, talagang tiklop na talaga sila. Wala na silang, maikatwiran. Kaya nga ako doon sa aming channel, nakapost nga doon actually lahat, pati mobile number, email, lahat nandun. Inilatag ko na sa kanila, pumasok lang sila doon yung mga ministro ng MCGI. Matanong nga kita, ikaw The Herd Truth, ano lang ka tayo? Kasi sabi nga diyan, ang taong sinungaling, kapatid ng magnanakaw. At saka, ang sinungaling, siyempre, automatic yan, ang tatay doon, anak ng demonyo. Kasi sabi nga diyan, ang ama ng mga demonyo is ang demonyo perse. Yan, si Satanas. Unang sa Juan 8:44. Ano lang tayo? Tapatan lang tayo. Lalaki sa lalaki. Ito usapang matino. Ikaw ba member ng MCGI? The Herd Truth? Or kung hindi ka man member, ikaw ba'y galing sa MCGI? Na isa din sa mga exeter? Or gumawa ka lang ng channel ng The Herd Truth para ipapagamit mo sa kanino man para ibirahin ng MCGI? Nakita ko kasi sa channel mo, puro MCGI ng MCGI, Kuya Daniel, at namamayagpag dyan si Badong. Hindi ko naman pinipilit. Kung hindi, sagutin mo't hindi ito, okay lang sa akin, pero yan ang tanong ko. Member ka ba ng MCGI? Or kung hindi man, anong iglesia ka ba na kaanib? Iglesia ka ba nandiyan sa Diliman? Atheist ka ba? Born again ka ba? Saksi ni Jehovah, Baptist, Mormon? Kasi kung ganyan ang style mo, sino naman yung channel mo para magpakahirap itong mga nandito sa MCGI para sagutin at papasok sa channel mo? Anong purpose? Para magka-views? Para magkakunyari, sikat ang The Herd Truth, nandito yung mga KNP, nandito na yung mga MICs ng MCGI. Sino naman yung channel mo dyan, The Herd Truth, para aksayahan ng oras? Ako humaharap ako dahil may oras ako para harapin ang mga kagaya nito mga sinasabi ni Badong. Kaso wala nga yun kinalulungkot ko rin sa mga listener dun sa kabila. Saka dito sa Broccoli, hindi na talaga haharap itong mga ang mga MCGI. Kaya ayun nga rin, kinalulungkot natin na naiipit yung mga member katulad niya ni Kapelix. Hindi, na-misinterpret nila niya kasi yan. Sinabi ko na iipit dahil alam mo, umiiwas lang ako na madamay pa ang karangalang iniingatan ko sa MCGI. Kaya ko sinasabi na lang na naiipit ako dahil yun ay depende naman kasi sa tanong ni Dark Knight. Diba? Ikaw naman, The Herd Truth, wag mo na pangarapin na pagbigyan pa yung channel mo. Bigay ka mo ng number, mga email. At sino naman tong channel mo para pag-aksayahang puntahan dito ng mga nandyan sa MCGI? Ako, The Herd Truth, kaya lang ako
reaksyon doon sa channel mo dahil kay Badong. Dahil sa mga sinasabi niya. Pero kung ikaw lang per se, halimbawa, ikaw magpakita ka ng mukha, di ba? Ikaw dahil truth, isa ka rin para. Nangangarap ka na magpakita ng mukha ang mga dito sa MCJ. Ikaw, tago ka rin ng tago eh. Pinapaharap mo lang dyan si Badong. Pinapagamit mo lang kay Badong. Di ba, dahil truth? Tapos nangangarap ka na papasukan ka ng mga taga sa mga nangangasiwa o mga manggagawa dyan sa MCJ. At sino naman yung channel mo? Ikaw nga, hindi ka nga lumalabas din eh. Si Badong lang pinapalabas mo palagi. Ikaw naman maging parehas ka naman. Dahil truth, kung nangangarap ka na mayroong papasok yan sa inyo na parang isang maginoong tao, ikaw magpakaano ka rin, lumabas ka. Yan ako ano bang tinatago ko? Nandito ako. Tapos nangangarap ka bakit ikatago ng tago? Tapos ikaw naman dahil tago ka rin ng tago. Kaya ang masasabi ko, sino ka para harapin? Ikaw nga nagtatago dyan. Ayun po, wala rin naman akong kay Felix, kay Brad JR. At least na i-expose na talaga yung mga kalokohan dyan sa MCGI. Na-expose tulad ng dahil truth. Tulad ng sabi mo na-expose, tulad ng sabihin mo nga. Doktrina ba? Oy, bawal mga babae ang magpaputol ng buhok. Yun ba? Na-i-expose na ba yan? Nilabag na ba yan? Binago na ba dyan sa MCGI? Ha? Magsalita nga kayo. Puro lang kayo dyan, paninira lang kasi. Di ba, dahil truth? Channel mo na yan. Ginagamit sa kasamaan dyan. Therefore, kung kinakonsinti mo yan at pumapayag ka yan dahil truth, gamitin ang channel mo na yan, ni Badong, konsentidor ka. Saka yun po, yung sinasabi nila na yun yung katwiran ng marami yung pag lumabas doon ng MCGI, isang pupunta. Yan po kasi mga yung mga nakikinig. Turo lang yan, na magtsuhin dyan. Paano kung parang lumalabas na sila lang yan sila lang yung religion Sige, ikaw dahil truth. Ikaw isa ka pa rin sige, pagbigyan kita. Saan ka pupunta? Ako, tatanungin kita. Lalabas ako, saan ako pupunta? Tapos sasabihin mo, akala mo sila lang ang religion. O kaya nga, anong gusto mo mangyari? Lalabas ako ngayon dito dahil truth. Punta ako sa Katoliko. Ikaw, ano bang relihiyon mo dahil truth? Sasama ako, sabihin mo lang. At suriin ko kung higit bang mas makatotohanan kaysa MCGI. Puro ka rin naman daldal, duwag ka rin naman pala dahil truth. Nagpakita ka na ba ng mukha dyan? Oy, mga kapatid, ako po ang inyong kaibigan, si The Herd Truth. Ako ngayon live, ako ngayon dito. Hindi Hindi duwag ka rin. Pakita ka ng mukha mo. Saka mo sabihin, yung mga taga-MCI dyan, buti pa si Brad Felix, nagpakita. Ikaw naman, huwag kang bias. Pakita ka rin naman pagkabayas mo. Huwag mong iasa kay Badong, channel mo. Wala ka ng ibang pupuntahan. Yun nga, narinig ko yung kay JR Balo, na meron siyang na-mention na, di ba sinasabi nga ni Ka Felix, saan kami pupunta? Na-mention nga ni JR Badong, na, di pumunta ka kay Kristo. Ang problema nga kasi, hindi sila naghahanap. Yun ang So therefore, ikaw the head truth. Isa ka rin tatanga-tanga. Sorry for my words. Hindi, mag-born again na lang ako. Kung ganyan lang din ang katwiran mo, di born again na lang puntahan ko. Tanggapin mo ikaw ang Panginoon Kristo sa inyong puso at ikaw ay maliligtas. For God who loves the world, who believes in Him shall not be perished but saved. Di born again na lang. Kayo naman, huwag kayong paligoy-ligoy. Niluloko niyo sarili niyo. Sabihin na ninyo, oy, born again na tayo, born again. Kasi, papasok din naman tayo kay Kristo. Born again nga mismo, mayroon silang church, Baptist church. Saan sila magbigay ng ikapo? Di ba? Huwag niyo lokohin sarili niyo, nandamay pa kayo. Diba? Kayo lang kuda dyan, tapos niluloko lang yung sarili niyo. Saan pupunta? Kunyari lang. Diretsuhin na nyo, mag-born again na lang ang kayo. Born against. Di alam. Punta lang tayo kay Kristo. Tama. O pagkatapos, anong sunod noon? Di baptist na lang ako.
naman dyan, oh. Kayo lahat, nilalahat ko na kayo dyan mga exeter. Niloloko lang yung sarili nyo. Para lang kayo nasa background ko, para kayong mga ibon, lipad ng lipad. Wala kayong madadapuan. Kaya hindi naman kayo pwedeng pumunta sa Katoliko. Hindi naman kayo pwedeng punta sa Saksin Jehovah. Hindi naman kayo pwedeng pumunta sa Badista. Kakain kayo ng baboy. Sus naman. Loloko niya sarili nyo. Problema sa mga member ng MCGI, ayaw nila maghanap ng totoo. Yan po yung dyan. Yan po yung napapansin ko rin sa maraming MCGI. Sinabi na nga ni JR Badong kung napansin nyo, sinabi niya, kay Cristo po tayo pupunta. Yun yung narinig ko sa kanya dahil nga ito, di ba si Felix, ilang beses nga sinasabi, saan kami pupunta. Yan din yung nagiging katwiran ng ibang MCGI. Yun nga po, pumunta tayo kay Cristo kasi yun nga yung sinasabi sa Biblia, di ba? Ako ang daan. Di ba? Sinabi ni Jesus Christ yun. O ano pa yun? So, sa balalit sabi, the hair truth, niloloko mo lang sarili mo. Di, born again na lang ako. Pag ganyan pala ang katwiran, di born again na lang puntahan ko. Ganyan pala eh. Yung katwiran na yan, di ba yan pinagsisigawan mo? Tanggapin mo lang ang mga Panginoon, ligtas ka na. Tanggapin mo lang sariling tagapagligtas-ligtas ka na. Punta lang, lapit lang tayo sa Panginoon, sa ating puso, ng sos naman. Lokohin yung mga sarili nyo. Dahil truth, ito ang tanong ko ha. Ikaw ba, anong religion ka ba? Ikaw ba'y member ng MCGI? Or galing sa MCGI? Or ikaw ba'y atheist? Ikaw ba'y Muslim? Ikaw ba'y ano? Sabihin mo nga. At saka ikaw, magpakita ka ng mukha mo, Dahil truth, huwag kang tago ng tago. Ikaw din pala yung sabi mo, bakit ikaw ayaw magpakita ng mukha? Ikaw din naman, di ka naman napakita ng mukha. Diba? Ganun yan. So, yan po. Hindi na natin tapusin. Ganun din naman sinasabi itong The Hair Truth. Hanap ng mukha siya. Hindi naman siya nagpapakita ng mukha. So, hanggang dito na po, The Broccoli TV. Salamat sa inyo lahat dyan. At ang aking reaction nito ay hanggang dito na lang muna. Sinasagot ko lang ang sinasabi ni sister at sa iba sa inyo lahat dyan. Salamat sa iyong tiwala sa akin, sa inyong sa inyong mga papuri na aking ginagawa dyan sa inyong channel. At nararapat naman talaga, respeto lang sa bawat isa. At sa iyo, The Hair Truth, yung aking tanong, sagutin mo yan. At kung gusto mong puntahan ka ng mga manggagawa dyan sa MCGI, pakita ka ng mukha, huwag kang tago ng tago. Diba? Kasi pagka ganyan ka, naglulukuhan lang tayo dito. Hanggang dito lang mga kaibigan, ang inyong kaibigan at kapatid dito sa Himpapawid ni YouTube ay magpapaalam na po sa inyo mga kaibigan. Hanggang dito at hanggang sa muli. Kita-kits, sunod nating gawing reaction. Ito po inyong kaibigan, si Felix More TV sa channel na ito at maasahan, parihas, nandito ang aking mukha, hindi ako nagtatago. Walang personalan, pananampalataya lang. Magandang araw, maraming salamat at babay na po.